Ito pong pagkakapirma ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating pong 6.793 trillion pesos na pambansang budget para po sa taong 2026. And ang balita ay meron ding binito ang Pangulo. Hindi lahat ay inaprobahan niya. Ano po ba ang... kasi may mga statement dyan Sen, ha? Na nagsasabi na ito pong pinirmahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Oo. Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget, pinakamaayos at lininis pa. Yun. Mas inayos pa ng Pangulo. Ano ginamit na panglinis kaya, Jen? Well, mukhang... Kasama ba si Senator Soto nung linisin? Well, bilang Senate President siguro siya, ako naniniwala na maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung sa Malacanang. Di kasi kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumaan na pagbusisi, na talagang sabagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, Naka-livestream. Naka-livestream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Kami para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-live stream, Jen, di ba nakikita mo? Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Parang sa BICAM, hindi ata nag-participate si SP Soto. Nakikita mo lang sila ron. Narinig mo yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukwenta nila? Nakikita mo lang sila. Oho. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nila. Kung ano yung nililinis nila, kung merong nililinis. Tama naman. Akala ko nga yung budget Jen, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa. Yun ang balita kasi hindi ko alam na ngayon na. Ano. Kasi kaya ko naman inisip na baka sa isang Lunes pa. Sa dami ng rirebisahin mo rito, na rirebisahin ng Pangulo, alam mo ba yung enrolled bill na yan Jen, bago maging GAA, 4,300 pages yan eh. Ba? Yung 2026 enrolled bill. Oho. Pag enrolled bill, Jen, ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives, at yung kanikanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Sa Senado naman, Senate Secretary. Pagkatapos may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA. So hindi na sa enrolled bill, GAA na dyan. Gaano po. Ngayon, pag-usapan natin yung malinis, kung gaano kalinis. Ako, hindi ako masyadong believe dun sa pagiging malinis nung nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no, Jen, sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na talagang susuklayin namin yan. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ang ngipin. Suyod po ang tawag dyan. Suyod. Suyod. Yan ang suyod eh. Yung masinsin. Kapag ikaw ay gumamit ng suyod din, ang ibig sabihin nun, Pati kulisap. hindi kulisap, kuto. Tsaka ano, lisa. Lisa, yung mismong kuto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Ngunit nakapagbibigay ng napakalaking problema sa tao yun. Maliliit, ha? Makati yun eh. Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala eh. Kahit maliit, aalisin mo dahil nakakasagabal, nakakainis, nakakairita, hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin na tayo dyan, di ba? Tama po kayo. Ganun dapat eh. Mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Ang gusto ko naman yun. At ako, napaniwala nila ako, kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin. Pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, HGAB. Ano? House of Representatives General Appropriations Bill. So pupunta sa amin, yun ang ihimay, yun ang susuyurin. Yun ang gagamitin ng suyod. Di ba? O di, ako naman talagang gusto ko yun eh. Kaya nagtsaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman, kahit kaming 2 na lang. Maraming pagkakataon na 2 na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon, ako medyo, sinabi ko naman sa kanila na medyo ako na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog din? Nadismaya. Medyo nadismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita nyo naman, bumoto ko ng no. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa nating suyurin talaga. Ano po nangyari?
Nung bicameral conference, nakita namin, sabi ko, teka muna, bakit? Bumabalik. Bakit yung pinagkaisahan natin? Bakit yung pinag-usapan natin na gagawin natin? Susuyurin talaga natin. Bubusisiing mabuti. Yung mga natanggal na lisa at kuto. Binalik sa ulo? Parang ganun ho ata nangyari. Kaya nga bumoto ako no, sabi ko, kaya po ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Para sa ganon, yung magawa nating 2026 budget, malayo ka ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong pananalita dyan. Grabe, million light. Gusto kong ilayo doon, sabi ko, sapagkat alam natin, ang 2025 budget, may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. So gusto kong malayo doon. Bakit naman ka ako... gusto niyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa dyan. Sige lang po, sige po, Sen. Yung BICAM Conference Committee na yan ang pinanggalingan ng enrolled bill. Nadagdagan pa yung AX kasi sabi namin, lalo na nung ako'y nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AX na yan o yung MAIP o yung tupad ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun ho ba? Kasi, nagsimula yan, napakatagal na ng panahon eh. Ilang presidente na Opo, matagal na po meron yan. subsidy natin yan. Nagsimula tayo sa 4-piece. Hanggang sa naimbento natin ang AX. Ang naimbento natin ang MAIP. Naimbento natin ang tupad. At ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung AKAP, opo, last year, O ano ang katibayan na hindi ka ako naging mabuti ang idinulot na resulta niyan?